So hello mga ka-electrical na. So ito yung ginagamit ko ngayon, 32 inches, tapos isang electric pan. So tingnan natin yung setup natin dito. So ito yung setup natin na bago. Yan. Okay. So ang gamit ko dito solar panel sa ngayon, itong 550 watts. Tsaka yung existing kong dalawang 160 watts. Okay. So itong 160 watts ko ay ang BMP nito is 18 volts. Okay. So siniris ko yan kaya nagkaroon ako ng almost 40 volts. Okay. Then dito sa 550 watts ko talagang 40 volts na to, pang 24 setup na battery. So kung PWM ang gagamitin mo, no. So 40 volts pinarallel ko lang. So kung PMW ang gagamitin mo, yung kagaya ng pangmasa natin, so need mo ng dalawang baterya. Okay? Then papalitan mo ng inverter yon ng 24 volts, no? Pero dahil MPPT nga itong gamit ko, so yung 40 volts na output ng mga solar panel ko na yan ay kino-convert niya sa 12 volts na isa lang yung battery natin, no? So yun ang kagandahan lang sa MPPT. So kahit anong solar panel mo, kahit i-series mo, no, hanggang 150 volts ang input PV nito. So kung ano yung battery mo, so ipaparehas niya lang yun. Okay. So yun ang kagandahan sa MPPT. Then ito, in-update ko nga yung setup ko, no. So meron nang umorder sa akin ito isa. At salamat sa pagtitiwala sa kanya, no. Shoutout kay Sir Chris, no, ng Australia. So para sa pamilya niya papadala niya. So in-order ko na yung mga devices mo, kaya antay-antay lang, no. So ito, in-update ko nga yung setup natin, no. So nilagyan ko na ng separate breaker yung mismong inverter natin na pure sine wave. Dahil nagkakaroon ng effect kapag sinama ko dito sa battery lang, no. Sinama ko rito. So nag-high voltage siya. So kaya sineparate ko na ngayon yung pure sine wave natin na breaker, no. So kay Sir Chris, so meron akong previous sa'yo is sasama ko na yung wire natin, no. Yan. So bibigyan kita ng separate na wire, no. So included na yung wire mo. Okay. So ayan, ito yung bagong setup natin, no. So dalawang breaker yan. Ibig sabihin ay pwedeng dalawang panel na array, no. Kung dalawang series, parallel mo dito ngayon, dalawang series lagay mo rin dito, no, kung may budget. Pero kung walang budget, pwede namang isang solar panel lang muna lagyan mo, for future na lang itong isa. Isang 500 watts, okay. Then isang battery, so okay na yan. Makapagpatakbo ka na ng TV tsaka electric fan sa maghapon. Then may tira ka ba sa araw, no. So yan, sa ngayon, no, ito yung load ko. Meron pa akong load dito sa sa labas na ceiling fan, no, 20 watts. So nag-harvest siya, no, ng 123 watts. So kanina na full charge ko na to, no, wala pang load. Okay, na full charge ko na to. Then ito kasi yung wattage nito nakalagay dito, yan yung pinagsamang load mo tsaka yung harvest papunta sa battery. Okay. So kung mapapansin nyo, kapag medyo puno na yung battery nyo, tinanggal nyo yung load, bababa yung wattage nito. So ibig sabihin battery na lang ang load nya, yung battery na lang ang nagko-consume. Pero pag na full drain naman ang battery mo at kina-charge mo yan, makikita mo mataas yung hinihingi ng battery, kaya tumataas din ang wattage, no. So depende rin yan sa araw. Kung malakas ang araw, ang maximum niya kung ano yung kaya niyang ibigay para sa battery tsaka para sa load mo. Yan. So 40 volts, 122 watts, no, ang harvest niya ngayon. Then sa voltage ng battery, so yan, no, 13.8 volts yung battery ko. Then nagbibigay siya ng 8.9 ampere, no, papasok sa battery, then papunta sa mga load. So sineparate ko na yung wire nila, no. Okay. So ayan ang setup natin na bago, no. So PM lang kayo sa mga gustong mag-avail, no. So yun lang, share ko ngayon, no, sa MPPT natin. So thank you, God bless.